Sa wakas nga mga mare, kahit papaano ay natutuyo na nga dito sa kabila nga natin. Dahil araw nga ng linggo ng mga oras nga na to, kaya naman magsisimba nga tayo at eto't sinama ko na nga si Gail. Mama nga hindi makakasama dahil masama nga ang pakiramdam niya mga mare at eto nga't si tate na gumagawa nga dito ng screen. Inaayos niya kasi mga mare, sa dami kasing nahuli minsan ay nabubutas nga. Si Gail nga, akala mo ngang malaki na alam niya nga baka mahulog siya kaya nakakapit na naman nga mga mare at sobrang tahimik na para bang natatakot siya. Hindi ko na nga pinaliguan kasi malilate na nga rin kami mga mare at huminto nga kami dito sa tindahan para nga bumili. Kagigising nga lang din yan kaya nga wala pa siyang mood. Dapat nga iiwan ko kaya nga lang sabi ko sama na namin para makapagpahinga rin si mama at eto nga yung itsura nga dito sa daanan, maputik pa rin. At dito naman nga sa kabila natin, eto naman nga yung kaganapan, mababaw na nga rin ang tubig ka madali na nga lang din talagang maglakad. Eto ang screen na malapit nga dito sa atin kahit papaano meron ngang nahuhuli mga mare o diba sulit na sulit talaga. Sabi ko nga kapag nga wala akong pasok, dadayuhin ko nga dito makapagdaing kasi nitong mga nakarang araw napakainit ngayon. Iba nga yung init niya pagkatapos ng ulan, ito naman sobrang init. Kaya naman sasamantalahin na nga rin natin yung panahon na makapagbilad para sa ganun nga kapag wala na tayong nahuhuli meron pa nga rin tayong maluluto na daing. Dito naman nga sa kabila napakaraming ng laman kahit nga maliliit siya, tingnan nyo sobrang dami. Salamat nga Lord sa mga ganitong biyaya nga sa araw-araw. Kaya naman nga kinuha na nga nila na kay mga mare para nga syempre mailagay nga rin dito sa lalagyanan at napakadami talaga. Abay nangasim tuloy ako sa paksiw ngayon mga mare kasi kapag malilit masarap tong ipaksiw. Naalala ko nga dati mga mare kapag nakakahuli nga si tatay na maliit, sinasabi nga ni mama at sinatsaga talaga niya linisin yung kahit nga masakit na ang kamay niya. Dahil ang motto niya nga ang mahalaga ay may maulam nga sa araw nga na iyon. At etong mga itik nga natin, itong tuwa na naman pero malungkot din siguro dahil wala na nga tubig nga dito, tuyong-tuyo nga. Yung tinambakan nga natin mga mare ay natuyo na nga ang tubig pero nga dito sa walang tambak, tinan nyo naman napakalalim pa. Pero advantage naman nga yun sa mga itik nga natin, tinan nyo naman tuwang-tuwa at naglalalango at nakakaligo na naman nga sila. May bigas na rin naman dito kaya ay nagsaing na nga sila at eto ang si Gail habang nga nandito sa simbahan nakatulog. Nakakatuwa nga sa bata na to, hindi siya muryutin nga kapag nga nasa ibang lugar. Hindi rin nakakatakot mga mare na iiyak siya, ganun. Natawa naman nga ako mga mare dito, pilit inaabot nga ni Gail itong hawakan niya, ngayon ko lang napansin. At pagpasensya nyo na mga mare, medyo parang tamlay na tamlay yung pagsasalita ko dahil medyo pagod nga ako dahil nga galing lang ako sa eskwelahan. Sobrang traffic nga kasi mga mare ngayon dahil palagi may ginagawang kalsada nga dito sa daanan. At eto naman yung update nga sa kabila, tuyo-tuyo na rin. Eto ang siran, ayan pinagbubunot na nga etong mga iba pang natira nga dito kasi tataniman niya na nga daw ulit. Ang itatanim niya nga daw dyan ulit mga mare yung pulang ang okra pero sabi ko nga mas maganda ngayon na itanim niya noon. Si dati mga mare, meron siyang naitanim na okra na kahit sobrang laki na talagang sobrang lambot kaya naman napakasarap pa rin. Dito kasi mga mare, napakalit nga lang, parang hinlilit pa lang napakatigas na nga. Kaya hindi nga napapakinabangan siya mga mare pero siguro ko yun nga ulit yung maitanim niya maganda yun. Medyo nakakalungkot nga lang, parang ang lungkot-lungkot na nga rin ng kubo nga natin. Magiging abala na rin kasi ako ngayon mga mare dahil nga alam niyo naman pasukan na. Pero tuwing wala naman akong pasok isisiguraduhin ko nga andito nga tayo at eto nga mga mare yung itsura nga ng dinadaanan nga natin dito at eto yung kubo. Talagang puspusang linis na naman nga ito mga mare at medyo mabaho nga rin talaga etong naiwang ang tubig. Pero natuwa naman nga ako kahit nga ano nga pinagdaanan nga ng kubo natin pero nga etong lababo ay talagang napakaganda pa rin. Bale, eto nga pala sila Tita Bibian mga mare, bunso nga siyang kapatid nga ni mama, pumunta nga siya dito ngayon. Libaha nga rin sa kanila mga mare, nakaraan nga halos dibdib. At eto nga mga mare, si Gael, ayan tingnan nyo naman, sinasanay ko na nga maglakad at napakaingay na nga rin. Sinusubukan niya na nga rin mga mare tumayo mag-isa kaya naman kapag gabi hindi namin pinapansin talaga nang umaakyat sa tatay niya. At ang nakakatuwa sa bata na to kahit papaano hindi naman nga siya mga mare yung tuwip mong nangingilala ng gusto. Titigan nga lang niya ng medyo matagal tapos nga kapag nakilala ka na ayun mga mare lalapit na rin sa'yo. At eto nga isa nga sa paghahanda nga natin sa magiging negosyo nga natin, eto nga yung parang nga rin sa damit kapag babalutin nga natin. Siyempre kapag nga parcel ay kailangan nga may bubble wrap para naman sa ganon yung mga parcel nyo nga na ino-order sa amin ay talaga namang safe na safe. At eto nga si mama wala rin talagang kapaguran. Nakita ko na naman nga dito nagsasampay mga mare at eto nga yung mga ititinda nga natin, 3.50 nga lang yung damit na yan, bali pang bahay nga lang din kasi yan. Pakadami na kasi natin yung ganyan mga mare at talagang matitino pa nga at hindi talaga natin na-isort tapos ayun nga yung mga binubuksan nga nating ukay. Ito pala mga mare yung itsura nga nitong nabili nga natin. Bali ayusin na nga natin yan sa kabila at pagsasama-samahin mga mare. Bukod nga sa bubble wrap bumili na nga rin
rin kami ng printer. Para nga dun sa waybill ba tawag dun. Kaya ngayon ay kailangan talaga mga mare, hatiin din talaga yung oras at katawan kung pwede lang. Lord, maraming po salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.